Magandang, magandang, magandang hapon sa ating lahat. At sa muli tayo'y magsama-sama at happy Sunday sa lahat ng mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Magandang hapon sa inyong lahat. Binabati ko kayo mula dito sa kauluhan ng Manila, Visayas at sa Mindanao, no? Lalo na sa aking mga kapatid dyan sa Church Santos City, Pastor Romeo, Pastor Guyel, Pastor Sesame Guyel at sa mga kapatid ko dyan sa Church Santos City. Mabuhay kayong lahat, mga bad church families dyan sa may Alabel Sarangani, sa may lalo na sa pangunguna ni Pastor Reverend Bactol, no, sa MRP, religious group program din sa may Alabel. Mabuhay kayong lahat, lalo sa may pinakamahal kong bayan, lungsod ng Alabel, sa barangay na Talangas, sa aking kapatid Evangelical Alliance Church dyan sa may Upper Abel, Pastor Kia, Pastor Jerome. Mabuhay po kayong lahat, lalo na kay Sir Abner Labanyigo family. Magandang hapon dyan sa may Sarangani Province, no? At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, no, sa ating programa, tayo magpapatuloy sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. At ito yung utos ng Diyos sa ating buhay, na habang tayo nasa mundong ito, habang hindi pa tayo mawawala, ang ating mandato dapat nating tuparin ang utos ng Diyos na magbahagi tayo ng salita ng Panginoon sa kabila ng mga pagsubok, mga suliranin, mga problema, mga pagkakamali, mga pagkukulang. Hindi natin isantabi ang ating tawag ng Diyos, our calling to our service as a servant of the Lord, na magpatuloy na magbahagi ng salita ng Panginoon. Ano man ang mga mangyayari sa buhay natin, let's preach the Word of God in season, out of season. Yun po yung sabi ng Book of Timothy, na sabi niya, magbahagi tayo ng salita ng Panginoon sa mabuting panahon at sa hindi. Patuloy tayo magbahagi ng salita ng Diyos. In the Book of Timothy, preach the word in season, out of season, no? So, ano man ang kalagayan ng panahon ng buhay mo, ay patuloy ka pa rin na magbahagi ng salita ng Diyos, sapagkat ito yung ating katapatan sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat nga nilikha ang tao upang to worship the Creator. So, our duty as a human being, as followers of God, that God created us, is to worship Him, to worship the Creator, no? So, while on earth, ito talaga ang utos ng Diyos sa Kanyang ginawa, ng lahat ng tao na Kanyang ginawa, na kawangis niya, na mahalaga sa Kanya at special, ay kailangan na yumuko at manalig sa Panginoon at magsamba sa Kanya. Mga kapatid, ang isang napakalagang bagay sa buhay ng tao, na siya ay makapaglingkod sa Panginoon bago siya mawala sa mundo ito. Ito ang mga bagay na sa pagdating ng panahon ay God will count our responsibility and duties on earth, no? Sabi ng Ezekiel chapter 30 verse 33,
na itong libro ng Ezekiel ay para sa mga inuutusan ng Diyos na mangaral ng salita ng Panginoon. Kung hindi tayo mangaral ng salita ng Diyos, ay magbibigay tayo ng husay, no? Yung may pananagutan tayo sa Panginoon kapag hindi tayo magbahagi ng salita ng Panginoon ayon sa kanyang inuutos sa atin na magbahagi ng salita ng Panginoon. Mga kababayan, lalo na sa ating panahon ngayon magulo, lalo na sa bansang Pilipinas na may matinding kaganapan, ito tinatawag nilang the Philippine crisis or against corruption, no? Sa ating bayang Pilipinas. Ito yung mga pangyayari ngayon na sa ating bansa, ang malalang korupsyon sa gobyerno, no? So diyon nakasalalay, mga kapatid, ang tinatawag na batas, no? Yung batas na pinairal sa ating bayan na kailangan maipatupad ito. Ngunit kasamang palad ay ang ating nasa kasalukuyan, nasa gobyerno ay may kinakaharap na problema o crisis sa ating bayan, no? So mabuhay kayo dyan sa may Occidental, James Kampaan, mabuhay po kayo. Amen for watching from Malita, Davao Occidental. Sa akong mga kaigsunan din sa Malita, sa mga Lucena family, Kampaan family, mayong hapon kanining tanan. So, salamat sa inyong pagpaminaw din sa Mindanao, Davao Occidental, Gersado City, Davao City, Malita, Davao Occidental, no? Mabuhay, no? Daghang salamat, no? So, ang pangyayari ngayon sa ating bayang Pilipinas, ang ating minamahal na bayan, ay ang batas ay hindi umiiral, no? The law of the Philippine Constitution, no, na inaligtaan, no? Ang nakakalungkot ay ang ating mismong nasa gobyerno ang naggawa ng kasalanan o hindi pagsunod sa batas, no? Ang batas ay ginawa upang sundin. Ganun din, no, sa atin sa Panginoon itong the law of Moses, or tinatawag na the law that was given by God to Moses to obey, which is the Ten Commandments, no? So napansin nyo sa ating batas ngayon, hindi natupad, no? Ang masakit, ang nasa gobyerno pa, no, ang gumagawa ng hindi mabuti, no? Ang nasasangkot sa paglabag ng batas ay mismo ang ating gobyerno, ang nakaupo, no? So, ang lahat ng ito ay under the leadership of the president, no? He is the chief executive to execute the law of the Philippines, which is based on our Philippine Constitution, mga kapatid, no? So, ang nangyari ay hindi natupad. Sabi nga, that is the matter of leadership, no? So, kapag ang Pangulo ay mahina, so hindi natatakot yung kanyang mga alagad, so itong mga alagad niya ay gagawa ng masama. Example, ang Pangulo, kapag hindi kinatatakutan, no? Yung ahensya ng DPWH, ahensya ng education, ahensya ng kapulisan, gagawa yan ng masama. Hindi yan susunod ng batas dahil hindi sila natatakot. So, ganun yung sistema ng batas. So, in biblical, the Ten Commandments, which is the law of God that was given to Moses, ganun din eh. Yung crisis, hindi po natupad, no? Sabi nga sa Old Testament, our forefathers
was not fulfilled, and they did not obey the law of God in Old Testament, no? Yung 10 utos na binigay ng Diyos kay Moses para sa mga nasasakupan, para sa mga henerasyon ni Moises ay hindi nila natupad, no? At ni isa, no? Sabi ng Bible in Old Testament that no one fulfilled the law, no? Or obey the law in the time of Moses. Even Moses, hindi niya natupad at hindi siya nakapasok sa the land of promise because may nilabag siyang batas ng Diyos. Hindi siya nakapasok sa the land of promise. At ang nakapasok lang doon sa Canaan ay ang kanyang kapatid na si Aaron at saka si Joshua at si Caleb, na yun lang nakapasok doon, at saka yung mga ibang kasamahan niya, no? So the biblical history about the law ay hindi talaga natutupad, no? Even in the Philippines, when we talk about the law, no? Based on the Philippines Constitution, yung batas ng Pilipinas sa totoo lang, even in sa ahensya ng LTO, diba, may batas sa daan, hindi pa rin natutupad. Nandun pa rin yung mga pictures, nandun pa rin yung mga palusot system. So, yung batas sa Bible hindi talaga natutupad din. So, even to us today, hindi natutupad yung 10 Commandments. Sa halip, naging balakid ito sa buhay ng mga Kristiyano, no? So, ibig sabihin, we are cursed through the law. Basahin natin sa Galatians chapter 3, verse 10 to 14. The difference of law and grace. So, dito na nangyayari yung galaw ng Diyos sa batas ng Diyos at sa kanyang paraan upang tayo'y maligtas. And Galatians chapter 3 verse 10. For as much for the works of the law are under curse, for it is written, cursed is everyone who doesn't not continue to do everything which written in the book of the law. So, for as many as are works of the law are under curse, for it is written, curse is everything that does not continue to do everything written in the book of the law. So, yun yung batas ng Diyos sa 10 Commandments ay naging curse o naging balakid sa buhay ng tao. Ang batas, ang 10 ay naging problema sa ating henerasyon ngayon, ang pagsunod. So, the 10 Commandments, alam natin yan, no? Yung hindi pagpatay, may nilalabag pa rin ng tao. So, sabi ng conclusion sa Bible, wala talagang isang nakatupad nitong 10 Commandments. Even our forefathers, they did not obey or fulfill the 10 Commandments. So, tingnan natin yung difference. Hindi nga kaya ng mga tao ng Diyos, ng mga Israelita, na sundin ang 10 batas. Tayo kasing mga Pilipino, hindi talaga tayo mga anak ng Diyos. Tayo ay mga hintil. We are adopted son of God and daughters of God. We are crafted. We are redeemed. No? So mamaya, pag-usapan naman natin yung grace and the law. Dito muna tayo sa batas. Ang batas ng Diyos or 10 Commandments ay hindi talaga nasusunod o nakayanan ng ating henerasyon ngayon.
no? So, sabi dito, ang batas ay naging curse. No? Curse is everyone who doesn't continue to do everything written in the book of the law. So, ito yung delikado, no, sa ating buhay ngayon, na ang batas ng Diyos ay naging balakid, malaking problema sa ating mga buhay, sapagkat hindi nga natin masusunod ang batas ng Diyos. Verse 11, Galatians chapter 3 verse 11, but is clear that no one is justified by the law in the sight of God, for the righteous will live by faith. No? So, but it is clear, sabi ng 11, that no one is justified by the law in the sight of God. So, tungod niini kining balaod sa Ginoo, itong batas ng Diyos na hindi natin kayang tuparin sa ating pang-araw-araw na buhay, ay naging balakid o problema sa buhay ng tao. At ito'y nagdudulot ng by the law in the sight of God, no justified in the law, by the law in the sight of God. So sa pamamagitan ng batas ng Diyos, hindi na tayo matatanggap ng Diyos, o hindi na tayo makatwiran sa harapan ng Diyos. So sa hindi natin pagsunod ng 10 utos ng Diyos, hindi na tayo matuwid sa harapan ng Diyos. We are not justified in the sight of God because of the law. No? So itong batas na ito ay naging malaking hadlang o problema sa buhay ng mga Kristiyano, lalo na sa mga hintil, kagaya natin mga Pilipino. So, kung hindi nga natupad ng mga 12 tribe of Israel ang 10 utos, paano na tayo ng mga adopted lang? So, dito pumasok yung pamamaraan ng Diyos upang tayo itubusin. In the book of Matthew, sabi ni Jesus that I am not come to destroy the law. No? So, hindi ako pumunta dito sa mundo upang salungatin, upang hindi sundin ang batas, kundi sa pamamagitan ko ay matutupad ito. So, but to fulfill the law. So, sa kabuuang Bible, ang tanging nakatupad ng 10 utos, hindi ang henerasyon ni Moises, kundi ang tanging si Jesus lamang ang naka-fulfill ng 10 utos. Siya lang ang nakatupad nito. Walang taong nakatupad nito, no? Sa 10 utos ng Diyos, kundi si Jesus Christ lang. So, ang Book of Matthew ay talagang ini-emphasize ni Jesus Christ that sabi niya, hindi ako pumunta dito upang sumalungat sa batas, upang hindi sundin ito, kundi sa pamamagitan ko ay magaganap at magtutupad ito. No? So, sa pamamagitan ni Jesus, natupad ang batas. At nasusunod niya lahat ito. So, siya yung ehemplo natin. No? So, kasi yung batas ng Diyos na 10 utos ay hindi talaga makaya ng tao. Sa pang-araw-araw natin, sino ba ang makakaya? Nagmumura, masama ang iniisip, sa pagtingin, masama, hangarin, mga action natin. So, wala na. Bagsak na tayo. No? Sabi ng James 2:10, when you offense one of the 10 commandments, you offend it all. No? So, hindi mo na natupad yung 10 utos. So, ganun mga kapatid, ang batas ng Diyos. Walang nakatupad sa ating mga tao. Tanging si Jesus na. Ngayon,
Nung natupad na ni Jesus ang 10 utos, siya naman ay nagbigay ng 2 utos, no? Yung love thy God with all thy soul, with all thy strength, with all thy mind, with all thy soul. And the second is, thou shalt love thy neighbor as thyself. So, pagkatapos niyang tinupad ang 10 utos, diyan sa Mark chapter 12 verse 30-31, nagbigay si Jesus ng 2 utos na lang. Nagbigay siya ng 2 utos. Yung mahalin mong Diyos sa buong puso, buong kaluluwa, kalakasan. Yun yung bigay ng Diyos ng unang utos. Pangalawang utos, mahalin mong yung kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Thou shalt love thy neighbors as thyself. So, pagkatapos tinupad ni Jesus ang 10 utos na sa panahon ni Moises walang nakasunod, nakatupad nito. Pagdating ni Jesus, siya na ang tumupad ng 10 utos in the book of Matthew. Sabi niya, ako'y pumarito upang tuparin ang batas. Hindi sa pagsalungat nito, sapagkat ako nga ang may-ari ng batas. I am the Lord of the law and the Sabbath. So, ganun mga kapatid ang explanation itong the law or the 10 commandments and the grace of God. Ngayon, ang 10 utos ng Diyos or 10 commandments ay hindi kaya ng tao na tuparin. No? So, hindi kaya. Ano? Sabi nga sa Old Testament, even our forefathers, they did not fulfill the law. So, kahit nga yung mga tao ng Diyos, mga Israelite, ay hindi nila natupad ang 10 utos sapagkat hindi nila makaya. Hindi nila makayanan ang pagtupad nito. So, nung dumating si Jesus, tinupad niya lahat at nagbigay siya ng 2 utos na mahalin mo ang Diyos sa iyong puso, kaluluwa, at lakas. At pangalawa, mahalin mong iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. No? So, dito na pumasok mga kapatid, ang paraan ng Diyos upang tayo'y maligtas sa 10 utos. Kasi yung 10 utos, hindi natin kaya eh. Sabi nga ng Bible, walang ni isa man ang nakatupad nitong 10 utos ng Diyos. Tanging si Jesus lamang ang nakatupad ng 10 utos. No? For it is clear that no one is justified by the law in the sight of God. No? So, sa 10 utos na hindi nakayanan ng tao ay walang matuwid sa harapan ng Diyos kapag ikaw ay nasa batas. For the righteous will live by faith. No? So, dito na pumasok yung pananampalataya. So, ang pananampalataya mga kapatid, in the book of Romans chapter 5 verse 17, Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. So, ibig sabihin, ang pananampalataya, magkaroon ka ng kalaman sa Diyos, pananampalataya kapag ikaw ay nakinig ng salita ng Diyos. So, hindi ka magkaroon ng relasyon sa Diyos o pananampalataya kapag hindi ka nakinig ng salita ng Diyos o ang pagbabasa ng Bible. Sabi dito, for the righteous will live by faith. No? Ang faith, mga kapatid, sino ba ang iyong pinanampalatayaan? So, faith, sino yung pinaniwalaan mo? No? So, ang faith ay hindi ito paniniwala lamang, kundi ito ay may laman. So, it is pointing to Jesus Christ, which is in Romans chapter 10 verse 17. Ephesians chapter 2 verse 8, 9, 10. No? Sabi niya doon, for by grace ye are been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. No? So,
ang kaligtasan daw, no, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at ito ay hindi sa ating mga gawa, no? Ang ibig sabihin, hindi tayo maligtas ng sa sarili natin. Pagsisikap, hindi nga natin kaya ang 10 utos ng Diyos. So dito pumasok yung paraan ng Diyos upang tayo'y maligtas. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, no, for by grace ye are saved through faith. So maligtas ang tao sa biyaya ng Diyos. Ano naman itong grace? Grace is undeserved favor of God. Ang grace ay hindi natin babayaran sapagkat ito ay biyaya ng Diyos. Pag sabihin mong biyaya, binibigay, no? In Christmas season or in December season, binibigyan tayo ng mga gift o regalo, no? From our friends, from our family. Yung binigay sa'yo, yun ang biyaya, hindi yun binabayaran. So that is gift. So in God, ang biyaya ay si Jesus, no? In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. No? Yung biyaya ay binigay si Jesus na kaisa-isang anak ng Diyos or the Son of the Father which is in heaven. God sent His Son to the world, which is grace. Ito yung biyaya na nagbubunga ng pananampalataya. So, not of ourselves, but by the grace of God, ye are been saved. So, ang kaligtasan ng tao ay hindi sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, no? Or yung paraan ng kaligtasan ay hindi sa ating mga pagsisikap, kundi sa pamamagitan ni Jesus na kanyang ginawa sa krus. Yung ginawa ni Jesus sa krus na siya ay namatay para sa atin. Yun yung paraan ng Diyos na upang tayo'y maligtas. At ito ay nagbubunga ng pananampalataya sa Panginoong Diyos na nagdadala ng kaligtasan, hindi sa pagsunod ng batas. Sa pagsunod ng batas, si Jesus lang ang nakatupad nito. Kaya, pagsabi ng Panginoon na hindi kaya ng tao ang pagsunod ng batas sa 10 utos, pinadala niya si Jesus upang tuparin ito. At tayo naman ay susunod kay Jesus sa kanyang ginawa sa krus. At sa pamamagitan niya, sa ating pananampalataya sa kanya, tayo'y naging ligtas. So, for by grace you are been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Ang ibig sabihin, tayo, na mga tao, hindi tayo makaligtas sa ating sarili, kundi kailangan natin ng manliligtas na si Jesus. So, sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus, na pinadala ng Diyos Ama, sa kanyang ginawa sa krus, na nagdusa para sa atin, yun yung paraan upang tayo'y maligtas. So, ibig sabihin, ang pinag-usapan natin dito, ang kaligtasan, upang tayo'y maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kailangan tayo'y sumandal o lumapit sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat sa pamamagitan niya, kapag tayo lalapit kay Jesus, maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. In 2 Corinthians chapter 5 verse 21, we are not righteous in the sight of God, but when Jesus Christ came on earth, siya ay naging makasalanan para sa atin. At sa kanyang pamamagitan, sa kanyang ginawa, naging righteous tayo sa harapan ng Diyos. Naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya lang, para tayo ay
maging matuwid sa harapan ng Diyos, ay kailangan natin si Jesus. Kaya napakalaga ng anak ng Diyos na si Jesus. We cannot reject the Son of God, which is the Lord Jesus Christ, who sent by God, who sent by Jehovah, who sent by Almighty God on earth to save us. For He is the propitiation, for He is the Redeemer, for He is a reconciliation to the Father. No? Sa pamamagitan niya, we are reconciled to the Father. And through Jesus Christ, we are redeemed to the Father. And He is the grace, and He is the inner of faith of Christianity. So, when you reject Christ, you reject the Father. In 1 John chapter 2 verse 23 and 1 John chapter 4 verse 8 na when you reject the Son, you reject the Father. For God, the Father, sent His Son to the world to redeem the people of the world and to save them, no, mga kapatid. So, napakalaga ng buhay ni Jesus sa buhay natin sapagkat siya nga ay pinadala ng Diyos Ama sa langit upang tayo iligtas. Sabi nga ng Acts chapter 4 verse 12, neither is there salvation in any others, for there is no salvation which given among men under heaven, whereby we must be saved. Only the name of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo na ang tanging mabigay ko sa inyo ang pag-asa, sapagkat dito sa mundong ito ay walang pag-asa. Mawawala tayo lahat, sa ayaw nyo sa hindi. Ako mawawala, ikaw mawawala. Mamamatay po tayong lahat. Sa ayaw nyo sa gusto, mawawala po tayo. So, ano ba yung buhay ng tao? Sabi kasi ng Bible, magsusulit tayo sa Panginoon, whether we do good and bad. Mabuti man o masama, ipagsulit natin sa Panginoon. So, mas mabuti kung may ginawa tayo sa Diyos. Mas mabuti yun na bago tayo nawala sa mundong ito, ay may nagawa tayo sa ating Panginoon. Mga kapatid, kung gusto nyo po na mas malalim pa ang inyong pananampalataya, magbasa kayo ng Bible, sapagkat nasa Bible talaga ang tunay na kaalaman. Ang inyong kaibigan, kapatid, sa pananampalataya, ay natatagpuan ko ang tunay na pananampalataya at relasyon sa Diyos sa Bible din. Sa pamamagitan ng aking pagbabasa sa Bible, doon ko naunawaan yung tamang pananampalataya. At saka doon din ako nagkaroon ng pag-asa na may buhay pa pala sa kabila nito. May pag-asa pa ba? At natupad ito sa salita ng Panginoon na sa kabila ng buhay natin ay may pag-asa pa sa kabilang buhay na makasama natin ang ating manlilikha na dakilang Diyos na lumikha ng buwan, bituin at ng kalangitan at ng karagatan. Yun yung Diyos natin, no? Na gumawa sa sanlibutan at gumawa sa atin, no? So may nagmamay-ari talaga sa atin. Yun ay ang ating dakilang Diyos na manlilikha. Mga kapatid, sabi dito, Christ has redeemed us from the curse of the law. No? In Galatians 3 verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hung on the tree. So, ito nga, mga kapatid, ang ginawa ni Jesus ay niligtas niya tayo, no? Redeem. Kinuha tayo ng Diyos from the curse of the law. No? Itong batas ng Diyos na 10 utos ay naging problema sa buhay ng tao
Kaya pumunta si Jesus upang tuparin ito. At sa pamamagitan niya, tayo ay lalapit sa Kanya at maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. For He made a curse for us. So, tandaan natin na si Jesus ay anak ng Diyos. Nagkatawang tao kay Mary. Wala pong kasalanan itong anak ng Diyos. Dito, sabi niya, for He being made a curse for us. For it is written, curse is everyone who hang on it. So, naging makasalanan siya sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. So, tandaan natin, sabi ko, si Jesus ay walang kasalanan. Ngunit, bakit siya namatay sa krus? Hinatulan na isang makasalanan dahil sa atin. Siya yung nag-redeem sa atin. Tinubos tayo. So, yung kasalanan natin, siya yung nagbayad sa krus upang tayo'y mapawalang sala. Yun yung tamang rason na kung bakit si Jesus ay namatay sa krus. For He is our Redeemer. For He is our Savior. Dahil siya po ay ang ating manliligtas. So, napaka-swerte natin ng mga tao ngayon na minsan itong mga bagay na ito ay nakalimutan natin na ang mahalaga pala ay si Jesus sa buhay natin sapagkat siya nga ay namatay para sa atin to save us, mga kapatid, upang tayo'y iligtas. Sa pamamagitan niya ay naging makasalanan siya doon sa krus upang tayo'y mapawalang sala, mga kapatid. Napakaganda po ng ginawa ni Jesus. Kaya siya nga ay, sabi ng Philippians chapter 2, verse 5 to 11, that every knee should bow and every tongue should confess that the Lord Jesus is Lord. No? Siya yung ating Panginoon. For He died on the cross for us. Even He is God. He is not equal with God. No? He is obedient even the death on the cross. No? That's why God given Him a highest name, which is everyone should confess and everyone should be kneel down and confess that Jesus is Lord. For that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that might receive the promise of the Spirit through faith. So, mga kapatid, dito makikita natin yung true faith of Abraham. Pinapromise ng Panginoon kay Abraham na yung seed mo or yung mga sa pamagitan mo ang buong bansa o buong nation ay maging makatanggap ng biyaya. Come on the Gentiles through Jesus Christ. So, might receive the promise. So, itong mga hintil tayo ay ang ating inasahan ay si Jesus na sa pamamagitan ng kanyang biyaya tayo'y maging ligtas. No? Sa pamamagitan ni Jesus ay naging ligtas tayo sapagkat niligtas tayo ng Panginoong Jesus doon sa kanyang pagkamatay sa krus. No? So ito yung naging blessing o ito yung naging paraan ng Diyos upang tayo'y maligtas. No? Sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus sa krus, siya ay namatay para sa ating lahat. No? So sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagbubunga ng kaligtasan na naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus sa kanyang ginawa doon sa krus. Mga kapatid, maraming salamat sa ginawa ng ating Panginoon Jesus sa ating buhay. Hindi man natin kayang tuparin ang 10 utos. Gumawa ang Panginoong Diyos ng paraan sa pamamagitan ni Jesus na makayanan natin ang lahat sa pamamagitan ni Jesus. Ang batas ng Diyos ay hindi natin kayang tuparin.
Ngunit nung dumating si Jesus, ay nawala po ito at kaya na nating tuparin ang utos ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng biyaya at habag ng ating Panginoong Yesus. Mga kapatid, napakalaga sa buhay ng tao ang kaligtasan. Sapagkat ang buhay natin sa mundong ito ay pansamantala lamang at mawawala tayo sa mundong ito. Ang mahalaga sa buhay ng tao ay may relasyon sa Diyos. Sapagkat kung ikaw ay mamamatay na walang relasyon sa Diyos, ay mapahamak ang iyong buhay. Mapunta ka sa kadagat-dagatan ng apoy sapagkat ay wala kang relasyon sa Diyos. Wala kang Kristo sa iyong buhay. Napakalaga, sabi ng Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos sa Corinthian, kahit susunugin man ang ating gawa, at kung masusunog man ito, ngunit ang ating kaluluwa naman ay maliligtas, ay isa na itong biyaya, mga kapatid. Minsan sa buhay ng tao, natatalo tayo sa ating mga gawa. Ngunit kung may Panginoon tayo, kahit tayo'y matalo, ang biyaya naman ng Diyos na kaligtasan ay nasa atin, mga kapatid. Sa buhay ng tao, hindi natin malalaman. Kagaya ng nasa Bible, even Abraham, siya ay nagkasala. When he came down to Egypt, siya ay nagkasala. Si Samson, na tao ng Diyos, nagkasala rin. Si King David, si King Solomon, bago naging hari, napakaraming karanasan sa buhay. Mga alagad ng Diyos sa Bible. Even Paul, Apostol Paul, bago siya naging apostol, napakaraming kasalanan. Pumatay ng tao, persecution for Christian. So, marami siyang pinagdaanan sa buhay bago siya ginamit ng Diyos. Mga kapatid, ang mahalaga ay magpatuloy tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. We are not serving people, but we serve God in our life. Mabuhay po tayo lahat, mga kapatid, at patuloy tayo na sana'y gamitin na tayo ng Diyos. Patuloy tayong manalangin na gamitin tayo ng Diyos at hindi tayo ipapahamak. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programa, ang pang-araw-araw na kaligtasan. Daily salvation na ibibigay ng Diyos. Ipanalangin natin na marami pang maliligtas. Kung ikaw man ay nahihiya na magbahagi ng salita ng Diyos, maaari mo lang i-share itong ating pangangaral sa iyong kapatid, kapwa, kaibigan, upang sa kanilang pakikinig. Sabi ng Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos, tayo magkaroon ng pananampalataya sa dakilang Diyos. Mabuhay po tayong lahat. This is Brother Chu Maritua. Sa muli, tayo ay magkakasama-sama sa ganito ring mga oras. Ako po ay magbahagi ng salita ng Panginoon. Anuman ang ating kalagayan, ay magpatuloy tayo magbahagi ng salita ng Diyos. Sapagkat, this is the power of God for salvation. Ang salita ng Diyos ay kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Sa muli, this is Brother Joe Maritua preaching, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except through Him. Mabuhay po tayong lahat. Hanggang sa muli natin pagkikita. Ito ang inyong kapatid, Brother Joe Maritua. Magandang hapon po sa ating lahat. Mabuhay po tayo. God bless. God bless. Happy Sunday.